Samantala, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang paggamit ng digital payment systems sa pamamahagi ng ayuda nang sa gayon ay maiwasan ang pamumulitika. Kasabay nito ay pinatutupad na ng PSA ang digitalization upang mapadali ang pagkuha ng mga dokumento. Si Carms Maglayuan para sa 13 sa tanghali. Binigyang kasagutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing ng mga kababayan sa kanyang latest vlog. Isa sa mga binigyang pansin ng Pangulo ang reklamo ng publiko sa pahirapan na pagkuha ng ayuda na tila ginagamit pang paraan ng ibang politiko para magpakitang gilas. Giit ng Pangulo, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pag-digitize ng proseso tulad ng paggamit ng digital payment system upang mapagaan at mapabilis ang paghatid ng tulong ng pamahalaan. Mariin namang kinundina ng Pangulo ang pananamantala ng ibang politiko sa paggamit ng programa ng national government upang mapabango ang kanilang pangalan. Basta't ito ay mga programa ng national government, ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Dagdag ng Pangulo, may mga panuntunan tungkol dito sa Memorandum Circular ng Department of the Interior and Local Government at sa mga probisyon ng General Appropriations Act sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Basta't sa national government nang galing yan, mabilis na. Hindi ka na kailangan makinig sa mahabang speech ng mga politiko. Samantala, isa pa sa mga binigyang pansin ng Pangulo ay ang suliranin sa pahirapang pagkuha ng mahalagang dokumento tulad ng birth certificate. Ayon sa Pangulo, ipinatutupad na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang PSA e-certificate service o online na pag-apply ng digital copy para makakuha ng birth certificate at iba pang dokumento. Paalala lang ng Pangulo na kinakailangang unawain ang pagkakaroon ng physical appearance o presensya sa ibang proseso upang maiwasan ang fraudulent registration. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration, ayaw natin naman masama sa ganyan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magliyuan, 13 tanghali ng Congress TV.